Nagbabalik sa oras ng biyaya. Tayo po ay nagbabalik sa oras ng biyaya. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo ng isang maligayang gabi. At maligayang pakikinig. At maligayang At pakikinig. ganoon din sa mga nanonood sa atin, Pastor Per, ay alam natin na marami ang nanonood sa mga oras na ito, na binabati rin din natin sila ng maligayang, paano mo sasabihin yun? Maligayang pagsubaybay. Maligayang pagsubaybay. Happy viewing. Happy viewing. Amen. Amen. Praise God. Yeah. So, oras na naman ng biyaya, Pastor. And the day is Thursday here in California. At ang date po ngayon ay 3/25/2010. At mamaya-maya po ay ating ding makakapanayam ang ating mga naimbitahan ngayong gabi. Sila Brother Ralen Morales na magbibigay sa atin ng magagandang awitin. Nasa oras na ito, siya ang ating cameraman. Amen! Amen. Praise God. So, kumusta na ba ang mga nakaraang linggo, Pastor? Well, ang nakarang linggo ay ang topic natin ng nakarang Webes ay tungkol sa lindol. Amen. Ito yung paghahanda kung sakaling dumating man yung hinihintay ng State of California na napakalakas na lindol. Amen. Napakaganda ng naging topic natin last week. Nagkaroon din ng konting kaalaman sa ating mga nanonood at sa ating mga nakikinig nung nakaraang linggo at nakapagbigay tayo ng mga ganitong mensahe patungo dito sa mga lindol, earthquake, ano. So, isang magandang topic din ang naihanda namin sa inyo, mga tagapakinig at mga nanonood. Ngayong gabi po ay ating pong tatalakayin ang tungkol dito sa pagiging mapagmatyag. Mapagmatyag, watchful, sober, vigilant. Amen. Yan. Yung tinitignan natin yung ating surrounding, nagmamatyag tayo sa mga nagbabantang panganib. At dahil dito ay talagang, lalo na sa panahon ito, Brad Willie, ay importante po na tayo po ay talagang bukas mata at nagmamatyag sa paligid. Amen. Dahil po marami ang mga pangyayari ngayon na tunay nga na nangyayari, subalit hindi natin inaasahan na mangyayari. Ano po, yung maraming mga pinatutupad ngayon, lalo na dito sa ating bansang Amerika na siguro nung mga nakaraang panahon ay hindi natin inaasahan na mangyayari nga ang mga bagay na ito. Ano ba yung nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 8, versikulo 8? Ayan, ano ba yung nakasulat dyan, Brad Willie? Actually, sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, ang sabi po ay, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, sabi niya, seeking for someone to devour. So ito po daw ay parang itong kalaban natin, para daw siyang leon. Alam naman natin ang leon kung gumagawa yan ay inihintay niya na mapag-isa ang isang tao. Yan. Kapag ito'y very weak, yan. Hindi ba isang tao kapag umatake daw ang isang leon kapag very weak yung tao yan, kapag matamlay o nag-iisa siya sa daan or something, yung parang hopeless siya. Yan. Doon siya laging, that is the very opportunity na pwedeng umatake yung leon na yan. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa mga bagay na kung saan sa panahong ito ay kinakailangan ay handa po tayo. Amen. Katulad halimbawa po dito sa State of California ay meron pong balita na yung Supreme Court po ay gumawa po siya ng mandate o isang batas na kinakailangan ay mag-release siya ng 40,000 inmates within 18 months period of time. Amen. So dahan-dahan po ay kinakailangan silang magpakawala ng 40,000 na nakabilanggo.
sa panahong ito. Ang dahilan nito ay dahil Alam mo, to save actually. To save, Tignan yeah. natin is to save. At sinasabi nga po na mga 1,000 pong inmates, ay makaka-save daw ng $5 million a year. Yan, unang-una, ang kadahilanan kung bakit ginagawa ng ating gobyerno Yan. ang mga bagay na ito. Kung bibigyan daw ito sa ratio, 100 billion a year po daw ang ginagastos ng mga nakakulong dito sa dito sa prison, mga kulungan dito sa Amerika. that is $100 billion a year. Amen. Sa ibang estado po, ibang state, ay mas malaki po ang ginagastos ng mga estado sa bilangguan, pag-maintain ng mga prisionero, kesa sa edukasyon. Amen. Yun ang ratio na pinagbasihan nila na sa edukasyon daw, kung ibabasi mo ang gastos ng mga nakakulong, ay napakalaki. Higit na malaki ang gastusin sa mga nakakulong. Amen. Amen. Kaya ngayon po ay dumating tayo sa punto na dahil nagkaroon po ng tinatawag na economic earthquake, bumagsak po ang ekonomiya ng Amerika, at siyempre, lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa gobyerno, edukasyon, public service, ang Bureau of Correction, lahat po ito ay nangangailangan ng pondo. Kaya kung walang sapat na pondo, ay wala itong kakayahan na umandar. Kaya kahit dito po mayroong isang correctional dito na pwede lamang po makapagkulong ng 18,000 yan na inmates. Ngayon po ay meron po silang mga 24,000 inmates. Kaya wala pong magagawa ngayon yung California kung hindi talagang pakawalan nito. Yun ay ayon sa kanilang batas. Kaya daan-daan po ay malalaman po natin, county by county ay meron pong mga inmates ang pakakawalan ng State of California. That's right. At actually, kapakailan lamang nung nakaraang linggo, Pastor Per, ay nakatanggap tayo ng isang email na nagmula dito sa Los Angeles County District Attorney, na si Attorney Alex Reynoso, na sinasabi niya na I just wanted to share some information that the West Valley detention, sabi po niya, as of today, that was last week, sabi niya, released 50 inmates. Not only West Valley, but also San Bernardino and Riverside counties. By the end of the month, they will be releasing about 750 inmates. They are counting on it, saving the state millions of dollars. Yun po yung mga pangyayari ngayon na kanina nabanggit natin na mga bagay na hindi natin maiisip na mangyayari. Noon, kapag may mga ganitong pangyayari, hanggat maaari ay dinadala natin niya sa kulungan upang nang ganoon ay hindi na makapaminsala pa. Subalit ngayon po ay mukhang kabaligtaran ang nangyayari. Ang nakikita natin ay patuloy dahil sa hindi natin malaman kung ito ba ay kadahilanan ng economic crisis, pati itong mga ganitong mga pagkakataon na kung saan ay makakasave daw sila ng napakalaking halaga ay ginagawa na ng ating gobyerno. Kanina po ay nakausap ko ang aking kaibigan na isa po siyang nagtatrabaho, ang kapatid niya ay nagtatrabaho sa government. Ang sabi niya ay confirm niya na yung mga 40,000 na mga inmates na i-release ay mga misdemeanor, yung mga non-violence na mga crime. Mga misdemeanor cases. Yan, misdemeanor. Sabi ko pa naman misdemeanor. Yun ang English, Pastor. Kasi, ayun ba? Tama. Amen. Ayan. Yung mga, so ang tawag pala doon sa mga talagang violente yung kanilang mga kaso ay misdemeanor. Misdemeanor. Ayan, tama po ba? Ayan. Ayan. Amen. Actually, yun din daw ang mga, kumbaga sa discount. No, hindi ba meron silang binabanggit na 30% discount? Paano ba itong 30% discount na ito? Sa tindahan, para mabenta lahat yung mga produkto, mga damit, mga sapatos, ay meron pong mga 30% discount, 50% discount. Dahil nga po sa masamang ekonomiya. Sa correctional po, dahil napakaraming taong nakakulong at padami ng padami, ang nangyari po ay binigyan na po sila ng discount. At least 30% ng kanilang jail time. Kung sila ay dapat makulong ng 10 years, makukulong na lamang sila ng 6.5 years.
6.5 to 7 years. Yan. So, ganyan yung 30% discount na binibigay. Ang problema, Brad Willie, Mhm. yung yung ating correctional system dito sa Amerika hindi po nagwo-work. Imbis na ma-rehabilitate yung mga inmates, hindi po sila na-rehabilitate. Wala pong kakayahan itong sistema natin ngayon na sana paglabas niya ay magiging isa siyang mabuting citizen. Ayon po sa statistics, ay mga 15% lamang po ng mga nakalabas sa bilangguan ang talagang nagbabagong buhay. Amen. Yung iba po, the rest, 65% sila po ibalik kulungan. Balik kulungan. So, kumbaga, marami tayong mga, anong tinawag dito? Mga rehabilitation center. Ano Yan. po? Bago tayo, Brad Willie, bago tayo mahaba pa ng humaba sa ating usapan, ay nais ko pong ipadala yung aking condolences sa pamilya po ni Emilia Tabalan sa Boncodin. Siya po ang dati nating budget secretary sa Pilipinas. Si Emilia Boncodin po ay isa po sa mga Hayat 10. Noong 2005, nag-resign po siya dahil sa tingin niya ay base sa prinsipyo. Sumama po siya doon sa ilang mga gabinete ni Pangulong Gloria Arroyo dahil meron silang nakikitang mga bagay na hindi kay-nais-nais sa gobyernong Arroyo. Amen. Bago yan, Pastor, ay babasahin lang natin itong mga pinapadala sa atin. At ito ay galing sa ito ba si Jess Nyong? Jess N. Nyong, no? Yan si Jesse N. Yong. Jesse N. Yong. Ang sabi po ay, hi, good evening. Tapos meron dito pinapadala din na galing kay Chloe, hello sa mga viewers sa Mabalacat, especially sa Dagdag family. Yan. Amen. So meron pong kasagutan dito na ang sabi po ni sa mga Dagdag family, hello din sa inyo, Dian. Amen. Ang sabi ni Yong, ang sabi dito ay ito daw yung mga minor offenses lamang, katulad ng mga taong hindi makabayad ng kanilang traffic violations. Okay. Amen. Amen. Mabuti po dito sa bansang, dito po sa estado ng California, ganun nga po. Pero sa iba pong mga estado, halimbawa po sa California, South Carolina, meron po akong nabasa dito, sila po ay magpapalabas ng 3,000 inmates. Ito po ay mga prisionero na kung saan ay nakagawa din ng medyo mabibigat na kasalanan. Ayan. So, ang ibig lamang sabihin nito, ito po ang kadahilanan kung bakit tinatalakay natin ang topic na ito, na maging mapagmatsyag tayo. Unang-una po sa lahat, ito po ay, siyempre, maaaring ito yung magiging babala rin sa ating mga nanonood ngayong gabi o sa ating mga kapwa. Ano po, mga nakikinig din ngayong gabi, na ito po ay sa babala lamang, na actually ay sinasabi po ito lahat sa lahat. Actually, ito pong kagaya po nitong email na na-receive natin last week, ay ito po ay talagang sa Los Angeles County District Attorney Office. Ano po, na talagang inaano po nila na maging mapagmatsyag tayo mga tao sa mga ganitong mga, ano bang tawag dito, Pastor? Ito ba yung solution o it all comes on savings? Yan, hindi ko po masabi kung ano po ang talagang dapat gawin ng estado dahil wala kang tulak kabigin. Kung ipipilit mong ikulong sila, wala naman silang kakayahan para i-maintain itong mga inmates na ito. Kaya nga po ang pakay natin sa gabing ito ay ano man ang mangyari, kinakailangan po ay maging handa tayo, maging mapagmatsyag, mapagmasid, at sa ating paglalakad sa kalye, sa ating pagmamaneo, saan man tayo naroon. Pero bago yan ay meron ng mga nagbabantang panganib sa atin, hindi po ba? Since 2001, nung nagkaroon ng 911. At nung binabaksak ng mga terorista ang World Tower Center. Hindi po ba? At dahil yan ay tinatag nila ang Homeland Security. Ito yung magpa-preserve ng freedom at gagawa ng paraan upang matukoy yung mga threat internally
tsaka external threat. Yan. Mostly mga terorismo. Ganun. Dahil dito yun nga, nagkaroon na ang Amerika ay naging bahagi ng dalawang digmaan sa Afghanistan at digmaan sa Iraq. Ayan. Pero ayon po sa pag-aaral at analysis po ng mga taga-FBI, ng Homeland Security, ang panganib ay nagbabanta po. Hindi natin masasabing safe na tayo dahil ang giyera po ay nasa labas. Kaya nga po ang importante po rito, ano man ang mangyari, katulad po ng mga kababayan natin, yung kapwa nating mamamayan ng Amerika doon sa World Trade Center, hindi sila handa. Hindi nila alam na biglang ang mangyayari ang ganitong mga pagkakataon. Amen. Tama po yun. Maraming mga pangyayari na actually hindi natin inaasahan at maya-maya po ay i-relate natin yan sa ating banal na kasulatan. Ano po? Actually, hindi lang po yung mga homeland security na yan sa mga ating pong mga credit card. Ito pong mga identity theft, hindi po ba? Yeah. Yung mga identity theft na sinasabi ay mga nangyayari na po yan ng matagal na, ano po. Na isa po yan sa mga bagay din na kailangan maging pagmatsyag tayo. Yan. Amen. Dahil nga po ito nga po, yung identity theft po ay isang krimen na kung saan ay non-violent po. Pero para sa akin, napakalaking krimen po ito. Dahil parang pag kinuha mo yung identity ng tao, para mo na rin kinuha lahat yung kayamanan niya. Kinuha mo yung identity niya. Kung matagal na proseso, matagal na panahon, bago ma-resolve yung problemang ito. Ayan. Amen. Kaya po, kinakailangan po ay maging handa rin tayo. Huwag natin basta-basta ipamimigay. Ano yung mga impormasyon na huwag nating pamigay sa ibang tao, Brad? Number 1, yung SS number. Yan. So, yung mga, siyempre, yung mga personal data natin, ano po? Yan. Ito po ay kailangan nating ilagay sa maayos na lugar upang nasa ganun ay minsan nga daw kahit sa mga mail nare-receive natin ay nakakapag-track itong mga hackers na ito. Yeah, sa katunayan, kung minsan nga abang ako'y nagbubukas ng aking mga email sa Yahoo, may mga email kang darating na kung saan ay parang halimbawa Bank of America, Wells Fargo. Nandun yung logo ng Bank of America. Ayan, ang sabi dito ay kinakailangan i-update mo yung informasyon mo kung hindi ganito. Ang sabi dito, matatakot ka naman kaagad. Kung first time ka na makikita mo itong ganitong mga email, magre-react ka agad. At i-click mo yan, ilalagay mo yung information, password, username. Ang mangyayari yan ay kinukuha lamang pala nila yung impormasyon mo para sa gano'n ay maka-access sila sa bangko mo. Amen. So ito po yung mga pangyayari na ito ba ay mga bagay na nakapagbigay sa atin ng mensahe, ano po, sa ating mga tao na kailangan nating maging mapagmatsyag. Maaari pong marami sa atin na hindi nila inaasahan ng mga bagay nito, so they don't mind, ano po, hanggang dun sa time na mangyayari na lamang sa kanila, ay tsaka sila ngayon magiging mapagmatsyag. Amen. Subalit, marami po ang mga nangyayari ngayon na kailangan meron tayong kaalaman sa mga bagay-bagay, kagaya nitong sinasabi nga pong savings, ano po, na kung paano ay makakapag-save ang ating gobyerno dito sa Amerika kung gagawin nila itong mga bagay-bagay na ito. Ito po ay dinesisyon na yata ng korte, ano, Pastor? Right, yeah. It is a decision from the court na kung saan ay magpapalabas sila ng 40,000 inmates, no, for 18 months gradually. Amen. Amen. So, mga ilang sandali dito ay bibigyan na natin yung ating unang bilang. Yan. At ihanda na po natin yung ating ang ating mga ating mga sarili sa pakikinig. So in 10 seconds ay atin na pong 10 minutes. 10 minutes ba? Yan. Daglian po tayo mawawala dahil ayusin lamang nila itong ating mga magbibigay ng ano bang tawag dito? Yan. Presentation, ano? Oras. Awit sila. Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya.
Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya. Tayo po ay nagbabalik sa oras ng biyaya. Yan, patuloy po tayong narito sa oras ng biyaya. Ayan. At dumating na naman po ang ilang pang ating mga panauhin. At pasensya na po. At nagkaroon po tayo ng medyo konting ayan, praise God. Ayan. So ang topic po natin ay patuloy po ang vigilance. Yan. Mapagmatsyag. Magiging mapagmatsyag. Yan, mapagmatsyag. Yan. Sige, handa na po ba ang ating mga aawit? Yan. Amen. Here we are at the start, committing to each other by His words and from our hearts. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we'll build it strong. We build a house full of faith that together we can make, and when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. Proud to be a family. We've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace and a reflection of His grace. Build a household of faith that together we can make, and when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. We build a household of faith that together we can make, and when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. Amen. Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya. At si Sister Grace. Nueves ba, kapatid? Nueves o Nieges? Amen. Ano ba pamagat nitong awitin na ito, kapatid? Household of faith. Household of Faith. Amen. Ayan. So meron tayong announcement, Brad Willie. Yung
sa Pampanga po, yung isang fundraising ng St. Scholastica Academy, batch 79 and 83. Ito po yung, ang pamagat po nito ay Terak Kata. Terak Kata. Ayan, ito po ay gaganapin sa SM Pampanga, Shumart Pampanga. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat, kung kayo po ay nasa Pampanga o nasa bahagi ng malapit sa Pampanga, kayo po ay dumalo rito sa Terak Kata. Ito po ay gaganapin sa April. Ayan, ito po isang magandang gawain sapagkat ang fundraising na ito ay para po para makapag-raise sila ng enough na pondo para po makapag-aral sila ng mga estudyante na kapuspalan. Amen. Sabihin nga natin, ano bang ibig sabihin itong Terak Kata? Mukhang familiar na familiar itong Terak. Yeah. Word na Terak sa akin eh. Yung Terak, ang ibig sabihin ay Terak, sayaw. Sayaw. Yung Kata means tayo. Yan. Amen. Sayaw tayo. Yan. Tayo ng sumayaw. Yan. Parang gano'n, ano? Tayo ng sumayaw. Amen. Ito po ay hatid sa atin ng alumni 79 and 83. Ang school ng St. Scholastica ba ito? St. Scholastica St. Academy. Scholastica Academy. Ang kanilang presidente po, ang aming presidente ay si Heidi Hipolito. Amen. Amen. Bago po yan ay ating pong pinababatid sa ating mga nanonood sa mga oras na ito o mga nakikinig sa radyo na pwede po silang tumawag anytime habang ating pong tinatalakay ang ating topic sa gabing ito o sa oras na ito ay pwede po silang tawagan ng 714-927-1790 para po sa ating mga prayer request o kaya naman yung mga pasasalamat na gusto nating ibahagi sa mga ating mga nakikinig o nanonood ngayong oras na ito sa mga kabutihan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. At di ba po yan, ay meron po tayong mga answered prayer. Ano po? Amen. May mga answered prayer po na alam natin na ating idinalangin noong mga nakaraang linggo, mga Webis din. Ano po? Unang-unang na-receive ko na napakagandang balita ay itong si Sister Techot. Ano po? Techot Morales. Ibinahagi po niya sa atin ang kanyang the successful result ng kanya pong examen noong nakaraan. Ito po ay patungkol sa kanyang trabaho. Ano po? So, sabi po niya ay praise God at he passed this exam na matagal na po niyang inihintay. And I think she got 88%. Ano po? Napakabuti ng Panginoon. At ito po ay isang matagal na po niyang idinadalangin. Ano At po? meron ding papasalamat, Sister Yang. Ano ba yung pasasalamat niya? Nandito ba yan, Pastor? Wala, meron siyang nabanggit sa akin na isinama daw natin sa prayer natin yung approval ng visa ng kanyang pamangkin. Kaya na-approve na daw yung visa, kaya ngayon ay nasa Canada na. Praise God! Ayan. Isa pa po ay yung pong anak nila Brother Jeff Bognot. Ano po, kung natatandaan nyo, isa po yan sa mga nag-text sa atin na maoperahan po siya nung nakaraang kinabukasan po. Yun ay mga araw ata ng Biyernes. Ay naipahatid po sa atin ng kanyang ina na it was a successful operation. Praise God. Praise God. Opo. At ang isa pa pong napakagandang balita na natanggap ko, ano po, kagabi, ano po, ay naibalita sa akin, yung una po nating caller, si Ate Nelia Tamayo, na tumawag po sa atin na inihintay niya ito pong resulta ng kanya pong, hindi ko malaman kung ito ba'y PET scan na sinabi niya o CAT scan, pero napakabuti po ng Panginoon at ito po ay sinagot ang kanyang mga dalangin, na alam natin na matagal na rin niyang dinadalangin, ay sinagot po ng napakagandang balita. Ito po daw cancer na inaasahan na makikita nila dito sa PET scan na ito ay wala na. Amen. Praise God. Siya po ay pinagaling na ng Panginoon. Hallelujah. Yan. Napakaganda pong mga answered prayer na mga balita Yan. na atin pong natanggap itong mga nakarang linggo. At isa pong blessing. May blessing tayo kanina, Pastor eh. Ano Nung yan? pauwi tayo galing sa sa opisina. Ano yun? Anong blessing na yun? Ang blessing po namin kanina sabi nga, in everything give thanks, at naghahabol po kami ng oras. Paglabas namin dito sa aming opisina, ay flat po yung aming sasakyan. Yan. Pero meron akong isang blessing na kino-consider doon. Habang kaming nag-aalis ng gulong,
Ano naman yung blessing na yun? Ayun. Yung blessing pong yun ay muntik na namin maalis yung hindi flat na gulong. Dahil sa pagmamadali ko po ay tinatanggal namin yung gulong pero yung hindi flat yung tinatanggal ko. Amen. Amen, praise God. Amen. At isang portion po na dinagdag natin sa gabing ito, yung Serbisyong Pinoy. Yung Serbisyong Pinoy ay patungkol sa mga serbisyong pwedeng ibigay ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Amerika. That's right. Ito ay meron silang pambihirang kakayahan ng ang gupit. Yeah. At gumuhit. Amen. At gumawa ng magkumpuni ng bahay. Mm-hmm. Ayan po, gumawa ng mga website, mag-manicure, Yeah. Pedicure. magkulay ng buhok, Yeah. mag-pedicure, Yan. mga electrician, mga karpintero. Ayan. Sapat po yung ating mga kapwa Pilipino, meron po silang kakayahan na meron po tayo ngayon na portion na ito na pangungunahan po ng ating kapatid si Mami Pros. Mami Pros. Amen. Amen. Mami Pros Sanchez. Ano po? So, bago po yan, ito pong serbisyong Pinoy, yung mga pinapadala po sa atin, ng ating mga nanonood na rin, mga nakikinig sa atin, dito po sa kanilang mga expertise, yung tinatawag nilang mga kakayahan nila na pwede nilang magawa at pwede silang magserbisyo sa ibang tao. Yan. So, yun po yung mga nabanggit ni Pastor Per, yung mga manggugupit, magpa-pedicure, manicure, Right, yan. mag-aayos ng buhok, Photographer. photographer, yan. Yan. Kaya ang sinasabi po namin sa kanila, kapag pinadala yung kayo ng gugupit, manggupit kayo. Yan. Opo, maya-maya malamang po ay ating po maririnig sa ating isa sa ating mga kapatid sa Cornerstone Christian Fellowship, si Mami Pros Sanchez, na ibibigay po sa atin itong mga serbisyong Pinoy na available po sa mga nakikinig sa atin o mga nanonood sa atin na nagpadala ng kanilang mga expertise. Yan. Eto pala, bago ko makalimutan, Brad Willie, hindi pa nung nakaraang Thursday, ay ating pong sinabi o in-advertise sa radyo at sa TV na yung ating kauna-unang caller sa isang state. Ayan. Amen. At kung siya man ay babate, magpapasalamat o meron man siyang prayer request, kung siya tatawag po sa oras na ito, siya po ay magkakaroon po ng isang t-shirt courtesy of Pastor Benji Biatima. Ayan, kukunin po nung ating assistant yung t-shirt na yan upang sa ganun makita po ninyo. Amen. Praise God. Amen. Ito po ay isang compliments na Yan. hinatid sa atin ni Pastor Biatima na sabi nga po ni Pastor Per nung nakaraang linggo, yung unang-unang caller in every city Ayan. ay makakatanggap po sila nitong t-shirt. Yun nga lang ito. po ay kung kayo man ay makakuha nito, ito po ay makukuha po ninyo at ibibigay po namin itong address. Dumaan po kayo sa aming istasyon. Ayan, ito po yung t-shirt. Yan, ito daw po yung t-shirt na pinamimigay. Dito po ang ating istasyon sa radyo ng Tinig Pinoy. Basahin lang natin itong nakalagay dito. Ano po? Ang nakalagay dito, Watchman on the Wall, Mission Partner, DWFC, Tinig Pinoy Radio. Yan po. Yan. So, yan ay po ba commemorative t-shirt. Ito po ay para sa topic natin ngayon, vigilance, watchful, be a watchman. Be a watchman. Yan. Ayan. Maging mapagmatyag. Ano po? Kaya po kung kayo po ay nais magkaroon ng puting t-shirt na may logo po ng Tinig Pinoy Radio, tumawag na po kayo. At ang t-shirt po natin ay 10 t-shirt lamang po. At kung tayo po ay may 5 caller ngayong gabing ito, sila po ay atin pong bibigyan ng regalo. Amen. Makakatanggap ng isang t-shirt. Praise God. Hallelujah. So babalikan lang natin itong pagiging mapagmatyag na nakikita natin o narinig po natin kanina sa radio o ngayon na may napanood natin sa TV kung paano tayo binabalaan ng marami. Kung paano tayo maging mapagmatyag sa kabila ng mga pangyayari kasalukuyan na hindi tunay na hindi natin inaasahan noong mga nakaraang mga panahon. Kagaya nitong magpapalabas ng mga inmates, just to save this
budget for this place, ano po, dito sa ating bansa. At nabanggit din po natin kanina na marami na po ang mga nangyayari ngayon. Ano po, nandiyan po yung mga identity theft na nabanggit natin. Sa buhay po natin ay marami din, kailangan din po nating maging mapagmatyag. Hindi po ba? Yan po ay yung kaninang binanggit na dito sa ating nabasa kanina sa 1 Peter 5:8, hindi po ba? Ang sabi po niya, be vigilant and sober, sabi po niya. For your enemy, sino po ba yung kalaban? Ang diablo. Ang diablo is like a lion, a roaring lion, and is looking for someone to devour. Yan po. Yan po yung bagay na tunay nga na kailangan magkaroon din tayo ng kaalaman. Ito rin ang bagay na kung saan ay matagal na pong nangyayari sa ating buhay. Ano po? Buhay na kung saan ay hindi tayo nakahanda, kaya madalas ay tayo po ay naapektuhan. Yan, kadalasan, ito pong mga criminal elements, gumagawa po sila ng krimen. Kapag alam nilang magtatagumpay sila, kapag ginawa nila ito. So, kadalasan, ay ginagawa nila ito sa lugar na kung saan ay walang nakakakita. Naghahanap sila ng pagkakataon na kung saan ay mabitag nila yung kanilang gustong mabiktima. Kaya kung kayo po ay mga kabataan, mga kadalagan, iwasan po nating maglakad sa kadiliman ng gabi. Iwasan nating maglakad na nag-iisa lamang tayo at iwasan natin yung mga lugar na kung saan ay walang masyadong tao. Sapagkat kapag tayo nagpunta riyan, parang tayo na rin ang umaakit sa disgrasya. Actually, may babala dyan, Pastor. Nabanggit mo yung mga kadalagahan. Ano po? Dito sa ating lugar, dito sa California, marami sa mga kadalagahan na may mga sasakyan sila, no? And they drive by themselves. At isa po sa mga babala na pwede nilang kailangang matutunan ay itong pagsakay nila sa kanilang mga sasakyan. Sinasabi po ng mga marami na nagkaroon na ng karanasan ng mga bagay na ito, ay kung daw po, ugali daw po ng isang babae, kapag malapit na sa kanyang kotse, dun pa lang siya maghahanap ng susi para buksan ng kanyang sasakyan. So, binabalaan po ang marami na, lalo na kung ikaw po ay isang babae, na malayo ka pa sa iyong sasakyan, ay dapat hawak-hawak mo na ang susi mo. Ayan. Para pagdating mo sa sasakyan mo, you can easily open it. Ayan, at kung minsan din nga, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa malaking building at yung mga parking ay nasa basement, ayan po yung tagong lugar yan. Tagong lugar. Kaya nga po kung bababa tayo, lalo na kung nag-overtime tayo, ay magpatulong tayo sa taong mapagkakatiwalaan natin. Ay nangyari na yan sa isang sikat na artista, hindi ba? Siya ay pinatay sa isang basement na parkingan. Siya walang iba kundi si Nida Blanca. Ayan. Hanggang sa panahon ito ay hindi pa nila talaga matukoy kung sino talaga yung pumatay sa kanya. So talagang may mga pangyayari po na minsan hindi natin inaasahan at may mga pangyayari naman na aware tayo sa mga pangyayari subalit hindi tayo nakahanda. Ano po? Last year ay lumabas po yung balita tungkol sa isang babae na dinukot nung siya ay 9 years old pa lamang. Ang last name niya ay Dugard, hindi po ba? At last year ay siya ay natagpuan at siya ay 21 years old na. Siya po ay kinuha sa kanyang mga magulang nung siya ay musmus na bata pa lamang, 9 years old. Ngayon nga ay 21 years old na at pinagsamantalan po siya at nagkaroon nga siya ng 2 anak. Kaya nga po ang lesson po rito ay maging handa po tayo. At maging mapagmatsyag tayo. Pag-aralan natin mabuti yung mga lugar na kung saan ay laging nagdadaan yung ating mga anak. At kuminsan po ay huwag tayong pupunta sa park ng nag-iisa. Sapagkat sa katunayan mga po, yung mga kriminal o yung mga predators, ito yung mga tao na kung saan ay hindi mo inaasahan na makakagawa ng masama laban sa iyo o sa iyong pamilya. That's right. Amen. Kaya, ang sabi sa Biblia ay, be watchful. I-desire mo sa puso mo na magkaroon ka ng tinatawag na discerning spirit o yung discerning heart. Hindi mo lang ma-judge yung tao doon sa kanyang panlabas na anyo. Kung minsan po ay, pag nakita natin ng tao, maraming tattoo, ano yan, gang yan, di po ba?
Kaya, kung minsan po, hindi po natin pwedeng tignan sa ganitong kaparanan. Ang Diyos nga po, tumitingin po sa puso ng tao, hindi sa panlabas. Ngayon na, binigyan din tayo ng kakayanan ng Diyos na ma-search natin, yung ma-discern natin kung anong klaseng espiritu yung mga taong makakaharap natin. Amen. Amen. So, So we need wisdom. Amen. Amen. Yung po yung kakayahan na tunay nga na pwede nating makamit. Ano po? Kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Amen. Yung po yung tinatawag na spiritual discernment. Kasi po ngayon, napakahirap. Ano po? Napakahirap sa mga tao na kung sino talagang pwede mo pagkatiwalaan. Ang sabi nga po, sino ba yung totoo? Hindi mo makikita yan sa mga ginagawa niya. Hindi mo makikita yan kung ano ang itsura niya, panlabas, ano po. Kung hindi makikita mo yan sa kanyang bunga, ang sabi. Kumbaga sa isang puno, makikita mo yan sa kanyang bunga. Kung inyo pong maaalala ng mga panahon ni Jesus Christ, ng mga time na kung saan ay in-address niya itong mga pariseo, na kung saan ito pong mga pariseo noon ay tunay nga na they have a high regards na po sa kanilang mga talasunod, ano po, yung mga followers nila, ay nakita po natin na tunay na hinahangaan po dahil sila ay napaka-espiritual na mga tao, itong mga pariseo. Pero nung dumating po si Jesus Christ, nung mga panahon na yon, ano pong nangyari? He addressed these people as hypocrites. Dahil po nakita ng Panginoon ang kanilang nasa loob, hindi yung nasa labas. Ano po? So, ganun din po tayo. Minsan, it is very important to have this kind of spiritual discernment sa ating buhay. Kapag po wala tayo nito, ay tunay nga na pwede tayong maligaw ng landas. Amen. Ayan. Mhm. Ngayon ay tignan natin kung ano ang naging dahilan o ano talaga yung punot dulo ng lahat ng ito. Kung bakit hindi nag-work yung ating correctional system, hindi nag-work yung ating yung pagre-rehabilitate natin sa ating mga inmates o prisionero. Bakit kaya hindi nag-work yan? Bakit kaya ang Amerika ngayon ay nasadlak sa isang sitwasyon na kung saan ay napakababa ng moralidad? Yun. Amen. Actually, sa aking pagkakaalam, ay nag-umpisa yan noong mga 1962 eh. 1962. Base sa mga nakita nating mga pag-aaral ng marami, ay noong daw 1962, prior to the 1962, ano po, before the end of 1962, ay lubang napakaganda naman, ano po, tahimik at ang moralidad sa bansa, sa Amerika lalo na, ay napakaganda. Subalit pagkatapos nitong 1962, ay lubang may nangyari noong mga panahon na yon. Kumbaga, itong moralidad, gradually, ay bumaba ng bumaba. Ano kaya itong nandito sa 1962? Well, noong 1962, ito yung taon na kung saan ay tinanggal ang prayer o yung public prayer sa mga eskwelahan. Amen. Ito yung taon na kung saan ay talagang isinilang ang isang napakalaking organisasyon na ngayon, yung American Civil Liberty Union. Ito yung isang grupo ng mga professional na karamihan sa kanila o majority of them hindi sila naniniwala sa Diyos. Yan ang mga tinatawag nating mga atheists. Ano po? Yan. Dahil sa mga atheists na ito po yung mga ibig sabihin, ito po ay walang paniniwala na may Diyos. Ano po? Dahil sa kanila ay ito po ay naimungkahi sa ating actually it's sa Supreme Court also, Pastor. Yeah. Ano? Sa isang napakataas na hukuman. At ito po ay sa hindi rin na namang inaasahan, Yan. ay pinaboran. Ano po? Ito yung Engel and Vitali Supreme Court decision. Engel versus Vitali. Vitali. Ano po? Yan. Na kung saan ay nadesisyonan ng Supreme Court na talagang tanggalin na yung voluntary prayer sa mga pampublikong eskwelahan. Amen. At dito rin sa mga panahon na punto ay naikumpara nila, balance nila ano po, kung ano yung mga nangyayari noong mayroong pang panalangin sa mga eskwelahan at nung nawala na itong prayer. Amen. Pinagbawal na po sa mga eskwelahan. Well, sa New York, ito yung example ng mga panalangin na idinadalangin ng mga estudyante sa New York. Ito,
Almighty God, we acknowledge our dependence on Thee and beg Thy blessing over us, our parents, our teachers, and our nation. Ito po ay isang simpleng prayer lamang na kung saan ay ibinase ng Supreme Court yung kanilang landmark decision na hindi dapat ito idinadalangin o idinadasal sa mga eskwelahan. At dahil nga po dito, ano po yung resulta nito? Alam natin ay napakarami pong mga kaso ngayon sa mga eskwelahan. Almost every other 3 months po ay nagkakaroon ng mga barilan, patayan. Ayan. Minsan nagtatanong ang mga tao, nasaan ang Diyos? Bakit niya pinabayang nangyari ito sa mga public school system? Nasaan ang Diyos? Sila na rin ang makakasagot nito. Kaya wala ang Diyos dahil sila rin ang nagdesisyon na paalisin ng Diyos sa mga eskwelahan. Sa kanilang bakuran. Sa kanilang mga bakuran. Amen. So ngayon po makikita natin ano po, ang difference ano po, nung mga panahon na before the end of 1962, before the approval of this prayer to be removed in public schools dito po sa lugar natin sa Amerika. So nakita po natin na ngayon ang kahalagahan. Dahil mula po nung nawala ito, ano ba ang kadahilanan? Bakit inalis ito? Ang isa po sa kanilang basihan, ito daw po ay unconstitutional. Amen. Yan, unconstitutional. So bali dito pong dahilan ng unconstitutional na ito po ang nagbigay ng malaking epekto sa mga pangyayari ngayong kasalukuyan. Yan. Dahil kita po natin mula pa sa eskwelahan, nakita natin ang mga pumasok na yung mga bad influence. Ano po? Nandiyan na minsan ang paggamit ng mga iba-ibang klaseng mga droga. Minsan, maraming mga actually, meron pong nag-witness noon doon sa church. Saka, na-witness nitong batang ito na mismo siya ay ino-operan nitong mga drogang ito. Ano po? Amen. He is just 12 years old. At meron din pong naka-witness din kung paano itong immoralidad na tunay nga nalaganap sa mga eskwelahan. Yan. So ito po ay kadahilanan na pagkakawalang bahala o pagkakawalang ibig sabihin yung pong tinatawag na binabaliwala o ini-ignore po ang importansya itong prayer na ito at patuloy nilang inalis ito sa mga public schools. Yan. Amen. So bago po yan, ay ibibigay po namin sa inyo si Mami Pros Sanchez upang siya po ay makapagbigay nito pong nabanggit namin kanina. Ito po yung mga naipadala sa amin ng mga expertise ng mga nakikinig sa amin. Ito yung mga expertise nila na pwede nila pong ibigay bilang serbisyo sa bawat nanonood ngayong gabing ito at sa mga nakikinig din sa radyo. Ano po? Dahil sa mga oras pong ito, kayo pong mga nasa TV o television o sa mga computer, internet nyo, maaaring nakikita nyo kami, meron din pong iba na nakakapakinig din po sila sa radyo. Ito Amen. po yung tinigpinoyradio.com. Yeah. Amen. So, ang ating pong numero, kung gusto po ninyong tumawag, ang numero po natin ay 714-927-1790. 714-927-1790. At narito na po ang Serbisyong Pinoy. Serbisyong Pinoy. Di ko alam kung anong oras na ho sa inyo diyan. Pero babatiin ko ho kayong lahat ng magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Lalong-lalo na po magandang gabi doon sa anak ko pinagbili niya, si Tonet at si Seth. Okay? Ito po ay isang portion nitong tinig na tinig Pinoy na isang magandang palatuntunang naisipan ng kapatid na si Pastor Fer at saka
si Willie, Brother Willie. O anak kong Willie. Panalangin ko po na sana'y maluwalhatian kayong lahat na nakikinig dito sa Tinig Pinoy. Isa pong kasiyahan na ibahagi ko sa inyo ang mga gawain paglilingkod ng mga kapatid natin sa CCFOC. Sabi nila, pagtitiwala at pananalig sa kanila ang mahalaga, hindi po ang pera. Kaya halaga ng serbisyo nila, bahala na daw kayo. Meron pong so far 8 nagbigay sa akin ng kanilang serbisyong buong puso nilang inihahandog sa mga kapatid. Una na po dyan ay si Abet Celestial. Ang serbisyo niya ay alteration. Alteration po ng pantalon. At naging customer na po niya ang aming mahal na pastor na si Pastor Tim. Alteration, yun po yung nagpuputol ng mga damit. Alteration po ay yun yung kung mahaba yung pantalon, puputulin ayon sa iyong gusto. Kung maluwag yung pantalon, pasisikipan. At sabi pa nga nila, yung pantalon daw pwede niyang gawing palda kung gusto niyo. Meron pa pong isa. Ito naman po ay tungkol sa gupit. Gupit. Opo. Ayan. Ang sa gupit ay si Arman naman, kapatid na Arman. Ayan. Gupit po, lalo na sa mga panlalaki. Pero pwede din daw po siya sa babae. Basta't may pananalig lamang kayo. Hindi naman daw niya kayo kakalbuhin. Ayan. Ano po ang gagamitin niyang panggupit? Meron siyang sariling gunting at saka, ang tawag doon? Lawnmower? Yung lawnmower ng buhok. Electric Ayan. shaver. Electric shaver. Yeah. Lawnmower ng buhok. Okay. Ang oras, tawagan nyo lamang daw po siya at siya ay handa. Basta yung oras, hindi siya nasa trabaho. Mami Pros, home service ba? Pwede siya? Home service. Home service. Pwede rin po, basta available siya. Yan. Pero may suggestion nga po si Pastor Tim na kung maaari, mag-set siya ng isang araw at lahat ng gustong magpagupit ay pumunta sa simbahan. Magpapagupit po ako niyan. Pumunta sa Mahaba ng buko, simbahan at doon gugupitan niya kayo. Ano yun? Yung kukuha kayong number para by the number. By the By number. number. First come, first serve. Yes, first Yan. come, first serve. Amen. Ang isa pa po na buong pusong at nalulugod na ihandog niya ang kanyang serbisyo ay yung bago nating kapatid, si Rose Niña Arada. Ang sa kanya naman ay make-up. Makeup. Ayan. Kaya daw po niyang make-upan kayo ayon sa inyong gusto at pwede rin daw po siyang mag-makeup ng patay. So, ano po yan? Yung mga okasyon ng birthday. Oo. Dibu, Kung may kasal. mga okasyon kayo na gusto nyong magpaganda, tawagan nyo lamang siya. Amen. At Ayan. siya ay darating. Ayan. Kung merong okasyon, halimbawa sila ay magnininang ng kasal. Ayan. Pwede, May pwede. job interview. Yun. Ayan. Tuturuan pa niya kayo kung Aha. paano magdamit ng maayos for the interview. O kaya magiging guest siya dito sa Tinig Pinoy Radio. Aha, Yan. pwede rin. Kailangan mag-demo. Ayan. Ayan.
kung kailangan mag-demo, ang kanyang kliyente ay si Chloe at si Angelica. Pagagandahin niya kayo. Ayan. So, Yan. Ang isa pa ay si Sister Fran. Ano po ang kayang Ang gawin? kanya naman ay homemade, home cook. Ang kanyang unang inaano ay yung kanyang siopaw. Yan. Natikman na po natin at yung kanyang siopaw, mas masarap na di hamak dun sa nabibili natin sa, hindi ko na may mention commercial. Commercial. Yan. Yun. May special po yung siopaw niya, ano po? Oo, special, masarap. Kaya lang, kung gusto nyong magpa-order, do it 2 days in advance. Yan. Meron po ba Para siyang may number? siya. Meron. Ano Lahat po? po sila may mga numbers na pwede nyong tawagan. Ayan. Pero para sa ganon ay yung mga nabanggit nyo kanina, hindi nyo nabanggit yung mga number. Sabihin na lang ninyo yung number po ninyo para kayo ang tawagan nila para makontak po sila. Pwede, oo. Okay. Si Sister Fran ay pwede pa rin siyang kumuha ng order ng puto, kutsinta. Masarap yung kanyang kutsinta, lalo na malambot. Malambot. May mga presyo ho ba ito, Tita Pros? Ako nagpresyo Ganun po ba? sa siopaw. Sabi ko $2. Okay. Hindi ko alam kung mahal na yon. Pwede pa namang tawaran. Pwede tawaran. Pwede. Doon po sa alteration sa mga gupit, ano po ba mga presyo niyan, Ate Pros? Sa alteration at sa gupit, ang sabi nila, basta't may tiwala kayo at may pananalig sa kanila, ang pera ay hindi mahalaga. Bahala na kayo. Amen. Yun. So, siguro, yung bahala na kayo, gamitin natin yung ating Wisdom. puso at yung ating kaisipan din. Pagkakaalam. Siyempre, bababaan mo doon sa usual na ano sa araw-araw. Amen. Amen. Meron pa pong isa. Ano pa ba yun? Ito naman. Yung tinatawag niyang Angel Self-Care. Ito po ay yung kay Antoinette. Dalhin niyo daw yung inyong mga bata, inyong mga anak, lalo na kung kayo ay magsi-shopping. And handang-handa siyang alagaan ang inyong mga anak. Nang maghapon, kahit na walang bayad, basta pagmamahal. So, ilang taon na po yung experience? Di ba? Matagal na po. Ilang taon na po? Doon pa lang sa Pilipinas, talagang mga bata ng mga maliliit ang kanyang mga estudyante. Kaya sanay na sanay siya, lalo na sa mga batang iyakin. Ayan. At so, i-recommend na po natin siya kung yung ating pong mga tagapakinig, kung meron po kayong mga batang maliliit, ayan, kontakan po lamang si Tonette Lasam. Okay. Yung isa pa ay itong si Jay Pasete. Jay Pasete. Yun ay tungkol naman sa pagkuha ng larawan. Siyempre ngayon, ang picture natin ngayon sabi nga naming mga seniors, ayaw namin sa camera na hindi namin nakikita. Pero kung gusto nyong makita at magkaroon kayo ng remembrance ng mga litrato nyong mahahalaga, pwede nyong tawagan si Jay Pasete. Ito yung number niya. 310-619-6141. Ang tawag po niya sa kanyang company ay Japa Photography. At isa pa pong kapatid din natin na napakaraming nalalaman at napakaraming serbisyong maihahandog sa atin ay si Peter Espartero. Magaling siyang magpintura
Akala ko nung una, pinturang picture. Yung pala, pintura daw ng bahay. Kaya kung magpapapintura ng bahay, tawagan niyo si Peter. At he is also a handyman. Okay? Tawagan niyo siya kahit na anong gusto niyo anong sira sa bahay niyo at handa siya. At higit sa lahat, he is an artist. Artist. Amen. Yan. At handa siyang tumulong o gumawa ng inyong flyer. At ang huling-huli ay si Fred Lim. Pero sa ngayon, wala siya dito. Kaya lang, he is willing to deliver. He can drive you anywhere. Okay. Nagdi-deliver po siya. Nagdi-deliver siya. So, yan po. Kung kailangan po nyong further information tungkol po dito, ako na lamang po ang tawagan nyo. Sumasagot naman po ako sa telepono. Number 714-527-7866. Amen. Salamat po sa inyo at maligayang batik sa lahat. God bless you. Amen. Praise God. Amen. At tayo po ay patuloy. Wala ba, Noy? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating programang Oras ng Biyaya. Katatapos lamang po ng ating bagong segment, ang Serbisyong Pinoy. Amen. Nabanggit po natin, merong nanggugupit, may nagkukumpuni ng bahay, merong alteration ng pantalon. That's right. Kung yung long sleeve nyo, gusto nyo gawing short sleeve, pwede rin po. Opo. Yung pantalon nyo gawin yung short, pwede rin po. Amen. So gusto nyo magpaalaga ng bata, meron po tayong kapatid dyan, At pwede libre. mag-alaga. Libre. Libre. Kung wala kayong pera. So, yung bang lumang pantalon, pwedeng gawin niyang bago? Oo, pwede rin yun kasi yung mga sa katunayan, di ba Bagong yung mga, laba. yung mga bagong pantalon ngayon ay parang luma na rin. Ayan. That's right. Ayan. So, Meron pa, kung gusto nilang magpaguwit ng bahay, yung meron silang extension. Ayan, meron tayong kapatid na si Brother Allen Morales yeah. na nakakagawa po ng plano ng bahay. Amen. That's right. So ito pong tinatawag nating serbisyong publiko, ano po, na atin po talagang isinama rito sa ating programa upang magbigay po ng daan sa mga marami po nating nakikinig, nanonood sa ating programang Oras ng Biyaya, na ibigay ang kanilang mga kakayahan upang nang kanon ay makapagbigay din po sila ng serbisyo. Maraming salamat po kay Mami Pros, siya po ang nagbigay sa ating itong mga kakayahan na ito. Siya po ang Senior Ministry Leader ng Cornerstone Christian Fellowship of Orange County at isa rin po siya sa ating mga prayer warrior. Ayan. Amen. At meron din palang announcement. Meron tayong natanggap na email mula kay Brother Nel Lasam. Merong mga men's fellowship meeting this coming Saturday. Ito ba ay sa Sabado, Brother Nel? Sabay. Sa bahay po nila Brother Nel Lasam ay meron pong meeting ang mga kalalakihan. Ito po ay oras 8 to 10. alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Amen. At meron din po yung tinatawag nilang GPS, ano po? Yung God's Plan for Sharing. Magbibigay daw po sila ng mga tracts, ano po, dito po sa darating din na Sabado. Maaaring ito po ay pagkatapos ng men's ministry meeting. Ay pwede na po silang tumuloy dito po sa Cornerstone Christian Fellowship of Orange County, dito po sa may Fullerton. Amen. So bago po yan, ay ibibigay din po natin itong panibagong talento na naman na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating mga naimbitahan ngayong gabing ito. Sila po ay ating mga maliliit na tinatawag na, ano ba yung tawag yan? Young teenager na ba yung mga yan, Pastor? O paano ba yan? Hindi na sila bata, hindi pa naman sila dalaga. So ang tawag sa kanila ay mga Dalaginding. Dalaginding. Ayan, Amen. dalaginding. So sila po ay magbibigay sa atin ng isang awitin na papuri sa Panginoon. Sila po ay si
Angelica Morales at si Chloe Lising. Amen. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole world shakes. The whole world shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see His generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see His new revival starting as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes and let the things I see. Show me how you love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom, 'cause as I walk from earth eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Amen. Amen.
ay bahagi dito sa ating chat room. Ito po yung prayer request for Auntie Lubesa. Ito po ay pinadala ni Chloe Liching. Makikita po natin dito na si Kari Lubesa po ay magkakaroon po ng operasyon most likely next week. So isa po sa mga ni-request nila ay for a successful prayer, successful operation po next week po most likely po. At meron din po yung kanina po, baka hindi po natin narinig, another prayer request ay binahagi po sa atin ni Sister Techot Morales. Ito po ay ang approval visa to come to the US ng kanilang anak na si Sister Margie. Maaaring si Sister Margie po ay meron siyang schedule for the visa at yun po ang kanyang prayer request. Amen. So meron din po ditong prayer request na naibahagi sa atin through text. Ito po yung nanggaling sa Pilipinas. Ang sabi ay prayer for Tony. Nawalan daw siya ng trabaho for 2 months right now. So we are continuously praying for him na sana patuloy siyang biyayaan ng Panginoon ng kanyang trabaho. At ito po ay pagpapatuloy ng course ng computer science in 2 years course. So siguro po titignan natin to. Ano itong ibig sabihin nito? Siguro isa sa mga prayer request na gusto nilang ibahagi sa atin. Amen. And he said, more power to your station. Thank you. Binabati ko po yung ating mga tagapakinig sa Carson. Yun nga po, walang sawang nakikinig. Si Brad Sam Ong at sa Walnut naman po, si Yet and Reno Gonzalez at ang kanilang mga anak. At gayon din po si Julius Castro Mayor. Siya po ay nakikinig ngayon sa Walnut. Sa Murrieta po, mayroon din po tayong mga nakikinig doon. Sa Las Vegas, si Bert Pamintuan. Brother Bert, at hintayin ka namin dito sa Lunes. At papasyal dito si Brother Bert at magre-renew daw sila ng kanilang US passport. Amen. Philippine passport po sa Los Angeles. At pagkatapos ay sabay pasyal sa Universal Studio. Ayan. Amen. Praise God. Ayan. Kanina ay meron tayong caller, kaso nga lang ay meron mga umawit kanina, kaya sinabihan natin siya na tumawag siya after 5 minutes. Kaya kung siya po ay nakikinig, tumawag kang muli, sis, at kami ay naghihintay rito sa oras ng biyaya. Amen. Bago po yan, habang hinihintay natin ang ating tatawag na tumawag kanina lamang, ay ibibigay natin isa pang ating panauhin na naging panauhin din natin nung nakaraang Huwebes. Ito po ay walang iba kung hindi si Brother Nel Lasam. Bibigay po muli sa atin siya ng napakagandang awitin, isang panibagong papuri na iaalay niya sa atin para sa Panginoon. Yan. Amen. Yan, kung sa katunayan, kung nangangailangan sila ng tagawit sa mga party, o sa mga kahit anong okasyon, marami po tayong mga singer. Yan, isa na nga po dyan si Brother Nel Lasam. Ayan, pwede po siyang mawit ng kahit na anong awitin. Ayan. Nung nakaraang Thursday po, umawit po si Brother Nel, yung awitin niya pamagat ay, ayan, sasagutin mo natin yung caller. At bago po natin ibibigay ang ating mga awit, ay babalik po natin dito sa ating impila ng radyo para masagot. Hello? 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 Sino po sila? Hi, good evening po. Good evening. Sino sila? Lori. Lori. Amen. Praise God kay Lori at nakatawag po siya sa ating programa. At ano ang mapapaglilingkod natin kay Lori? May prayer request po sana ako. Ano yun, anak? Anak? May anak ka. Meron ko po sana, kasi may kaibigan po ako. Ay seeking. So,
sana sa kung ano naman yung gusto ni Lord na sana hope namin na makapasa kami sa test. Kasi may exam po kami. Oo, so ang prayer request po ni Lori ngayong gabi ay sana po daw ay magkaroon ng magandang resulta ang kanilang nakaraang mga examen, board exam, nursing board exam, ano? So sila po ay kumuha ng LBN course at nagkaroon po sila ng NCLEX exam nito pong nakaraang linggo. Amen. So, so isa sa mga prayer request nila ay ang resulta ng kanilang exam. Amen. So meron ka pa bang gusto mo bang bumati sa ating mga nakikinig ngayong gabi? Saan siya tumatawag, Brad Willie? Yan. So saan ka daw tumatawag ngayong gabi? Sa anong city? Anong city? Nandito po ako sa Arcadia. 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 Dahil ikaw ay tumawag, ikaw ang kauna-una ang caller sa Arcadia, ikaw, Lori, ay magkakaroon ng isang Tinig Pinoy t-shirt. Amen. 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 So nakita mo ba yung yung t-shirt na makikita mo napakaganda at meron siyang ikaw na ngayon ay isa ng anong tawag dito? Watchwoman on the wall. Yan. Kasi ang nakalagay dito ay Watchman on the wall. Amen. So makikita dito ang nakasulat ay Mission Partner DWFC Tinig Pinoy. Ito po ay hatid sa atin ni Pastor Benji Biatima. Salamat kay Pastor Benji. Praise God. Thank you, Pastor Benji. Praise God, yes. Susundin ko po yan lagi. Amen. Hallelujah. So meron ka pa bang gustong ibigay na prayer request? Thanks na lang. Strength sa sarili ko. Sa mga dancing na siguro mga pagsupok, ganyan. Yun. Okay. So, thanks for strength. Yes. Yan. Amen. Thank you, Lord. Wala ka bang may advice sa mga tagapakinig natin at taga-subaybay kung paano natin iingatan yung sarili natin? Hindi ba yung topic natin ngayon na yung vigilance? Yun, sa mga kapwa mo dalaga, meron ka bang may papayo sa kanila? Kung paano maging mapagmatsyag o magiging aware o ano ba sa English? Beware. Parang be aware. Be aware? Yeah, watch po. Be watchful. Yan. Paano ba sa mga kababaihan na kagaya mo? Paano kayo nag-iingat? Yan. Paano nyo iniingatan ang inyong sarili? Unang-unang po kasi sa mga babae, hindi po sinasabi sa amin na parang kami po yung yung mga parang tinatarget na mga, alam mo yun, kahit mga random na tao, di ba, alam niyo po, ang dami ng balita, kahit hindi niya naman kilala, or yung mga random nun talaga, bigla na lang kayong, ang dito, siya, ganyan. Unexpected. Unexpected. Yan. Yeah. Yung po yung mga unexpected. So, advice ko lang na mas maging, mas maging aware sa paligid, like, tumitingin at mag-check kung may mga nakasabal sa natin, lagi mag-lock sa car, especially pag nag-drive, and always be prepared, especially dun sa earthquake na nangyari. Parang, ano din po yun sa akin na ang eye-opener sa akin yun na maghanda na, not just for the girls, but for everybody, dahil hindi po natin alam, parang parating na po yung time na yun. Yan lang po. Okay. Amen. Salamat, Lori, sa pagtawag mo. Salamat at nakapagbigay ka ng napakagandang mungkahi sa ating mga kadalagahan, sa ating mga kababaihan sa lugar na ito. Praise God. Thank you, Lori, sa inyong pagtawag. Isa pa po. Magdala sila ng pepper spray lagi. Ano ba yan? Ng pepper spray. Ayan. Nagpipidback. Nagpipidback. Hindi, meron pang ibang meron pang pepper spray. Ayun. Yan, pepper spray. Tama Kailangan yan. na magkaroon ng pepper Sige. spray. Sige, Lori, salamat. At sana makatawag ka muli.
Amen. So yung po si Lori Ann ang tumawag po sa atin kanina lamang at isa sa po sa kanilang prayer request ay ang magandang resulta ng kanilang recent board Meron exam. tumatawag kanina at dahil nga nagkasabay sila ng ating caller ay naputol po yung linya kaya iniling po namin sa kanya na muli po siyang tumawag. Amen. At sa oras na ito ay ito po ang isang prayer request mula kay Yad Gonzales para po kay Susan Flores. Meron po siyang breast cancer. Kaya yung kanyang asawa si Joy Angeles at yung kanyang asawa naman na si Gladys Capiendo ay meron pong dialysis 3 times a week. Ayan. Sige, brother. So sasagutin lamang po itong ating caller. Hello. Good evening po mga kapatid. Good evening po. Good evening po. Parang kilala ko po yung boses nila. So, Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. To share asama na rin yung ibang prayer request. That's right. Yan. Dahil sa pagtawag mo, Pastor, bibigyan ka namin ng isang t-shirt na nanggaling sa iyo. So first caller po kayo dito sa city ano bang city ni Pastor? Murrieta. Murrieta, yan. Dahil po sa kayo tumawag mula sa Murrieta, ibabalik namin sa inyo yung isang t-shirt. Praise God. Pastor, ano pa yung may paglilingkod natin sa inyo? Meron pang natirang 5 dito, padadalang ko pa kayo ng 5 ulit at para saan dumami din. Amen! Praise God! Napakagandang blessing po yan, Pastor. Opo, yun nga, napag-usapan niya na yung vigilance, ano yung pagmamatsag. Opo. Isa ko lang kung siguro nga siya, at ipag-ipanalangin na rin natin, prayer request, ano po yung pong nalalapit na eleksyon sa mahal nating bayang Pilipinas. Kaya akit po natin na malaga natin. Sapagkat alam po nyo, kailangan ang tulong ng ating mga kababayan at ng isang matapat at tamang eleksyon. Kung sino po yung natin isang pagpire at supportan. Ang sinasabi ko lang po, yung matyagaan na ito ay tamang eleksyon, honest, at alam naman yung nangyayari sa eleksyon, ano po, yung mahirap po yung nanalo ay nanggaling napakahirap po yun sapagkat ito pong lalong eleksyon na isang sovereign country tulad ng Pilipinas, ang natarap po talaga yung isang honest and fair election. At kung sino man yung nanalo, alam naman natin sa tabi ng Bible na lahat ng authority na ay inilagyan ng Diyos. Ano po? At pag-pray lang po natin yung ang eleksyon, lalo na po yung mga kababayan natin sa Pilipinas, nakikinigan po na ang ating daming election, pag-pray natin na hilata talaga sino man po ang maging presidente sa susunod, ay yung itinalaga ng Diyos upang patuloy pong umunlad ng ating mahal na bayang Pilipinas. Amen. Napakaganda pong mungkahi yun, Pastor. At prayer request, ito po ay narinig natin. Very important prayer request from Pastor Benji Biatima na magkaroon po sana ng pagmamatsyag. Ito ang ating mga kababayan, mga Pilipino, dito sa mga darating na eleksyon sa ating bansa sa Pilipinas. Praise God. Amen. Amen. Nandiyan po, at yun naman po. Thank you po, Pastor Benji. Salamat po, Pastor Thank you po. Benji. Okay. Opo, yun pong oras na ito, ibabalik po namin kayo dito sa ating panauhing si Brother Nel Lasang na magbibigay po sa atin ng napakagandang papuri para sa Panginoon. Si Brother Nel Lasang po ay isa sa men's ministry leader ng Cornerstone Christian Fellowship of Orange County. Praise God. Praise God. Mati muna ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po ako umawit, binabati ko po lahat yung mga nanonood at saka yung nakikinig sa ibang lugar. Nagpapasalamat po ako sa pangunguna ni Pastor Per at ni Brother Willie sa kanilang programa sa ngayong gabi yung araw ng Huwebes. Papasalamat po ako at naimbita ako uli rito. Kasama ko po si Mami Pros, yung muna po kaninang nagtatalastas nung sa Serbisyong Pinoy. Kung hindi nyo na itatanong, siya po yung mother-in-law ko. Siya pala, yung mga nakikinig din sa bahay, yung mga ka-cell group ko, ito rin po itong awiting ito madalas po namin awitin sa aming cell group.
Kaya kung gusto pong munang bumati, gusto ko pong ibalik kay Tita Mila yung mga papuring ginagawa niya sa church kasi po ito isang awitin nito. Ito po yung ang original song po nito ay nasa English. So siya po matyagang nag-translate dito sa Tagalog. Kasi meron kaming service pag Sunday, meron kaming service sa umaga na kumakanta po kami ng mga Tagalog songs na usually naman po, translation lang po yun sa English. So, sana po magustuhan itong awitin to. Ang title po nito sa English ay Shout to the Lord. Nasa Tagalog ay Isigaw sa Ating Diyos. Po. Napakagandang awitin po na inandog sa atin ni Brother Nel Lasam. At tunay nga na nagagalak tayo at tumupuri sa Panginoon sa mga talahento na naibabahagi sa atin ng ating mga kapatiran ng Cornerstone Christian Fellowship of Orange County. Tunay nga nakapuri-puri na mabigyan ng talahento ng pag-awit. At ito po ay kanilang naibabahagi sa atin sa oras ng biyaya. Meron pong nag-text sa atin mula po kay Julius Castromayor ng Walnut. Ang sabi niya, siya raw ay nanonood ngayon at nakasama ang kanyang anak na si Joshua. Joshua, happy viewing. Happy viewing. Brother
Ano ba pangalan niya? Joshua Castromayor. Joshua Castromayor. Amen. At dito po, may nag-text din po sa atin. Ang galing po kay Brother Lewel Villanueva. Sabi po niya, praise God, nakikinig ako ngayon online. Maligayang pakikinig, Brother Lewel Villanueva. Ayan. Amen. Siya po ay nasa Las Vegas. Siya po ay nasa Las Vegas sa mga oras na ito. Ayan. Praise God. At si Pe Santos naman, Pe Santos Malonzo ng Irvine, ito po ang sabi niya, gusto niyang pumasok sa chat room, pero hindi daw siya makapasok, pero sabi niya, anyway, God bless your ministry. So you may able to touch the lives of those who needs the Lord's blessing. Praise God. Sister Pe, kinakailangan kang mag-sign up at hanapin mo yung sign up portion ng itong usstream.tv at gumawa ka ng username mo at password para makapasok ka. Amen. Pagkatapos, yun na, pasok ka na. Ayan. Meron din tayong prayer request dito, Pastor Per, na ibinahagi sa atin kanina lamang. Galing po ito kay Cecil Duge? Dange. Danke po. Thanks, sabi po niya, and please pray for my sister Divina who had breast cancer 3 years ago. Sabi po niya, may spot na nakita sa ribs, sa side niya, and he's requesting for a healing prayer. Amen. Yan. Praise God. Yan, mula rin kay Yad Gonzales, gusto niyang idalangin natin si Alice Abaca. Siya rin ay meron din karamdaman. Meron din siyang, eto, hanapin ko yung kanya. Dialysis tayo, meron siyang Breast cancer. ito yung successful operation. Hindi sinabi rito kung anong klaseng sakit, pero ang sabi dito ay successful operation. Ito bang Joey Angeles, Pastor, ay nabanggit na natin. Sinasabi niya, husband of Gladys Capiendo, dialysis 3 times a week. Ayun, yung kanyang hindi Maaaring na nagpapadialysis siya. Yeah, 3 times a week nagpapadialysis. Amen. Si Gladys Capiendo. Amen. Yan. Ulitin po namin sa mga viewers po namin o mga nakikinig sa radyo sa mga oras na ito, kung hindi po kayo makatawag dito sa numero na ibinigay namin, ay pwede po kayong mag-join dito sa ating chat room na marami po ang nakikita natin maaaring nakikita nyo sa inyong mga screen sa kayong mga nanonood sa mga oras na ito. O kaya naman po ay pwede kayong tumawag sa 714-927-1790 o kaya naman ay pwede po kayong magpadala ng text sa 714-267-9278. Yeah, may request din dyan na kanina, sabi niya, will Tito Rallen and his partner sing again? Yun, special request. Request naman nila. Meron po tayong special request. Atin pong ipapahati dyan kila Brother Rallen sa ating kapatid. Dahil po special request yan baka meron pong may bahagi sa atin. Kanino galing yung request? Ayan, praise God. Sa atin daw, admirer. Secret admirer. So, meron tayong tagapakinig ngayon sa Canada, sa Middle East, sa Norway, Iceland, sa Hong Kong, Japan, San Francisco, sa Oxnard, ayan, sa San Diego, Dubai, at marami pong bahagi po ng hindi lamang ng Amerika, kundi ng buong mundo. Amen. Amen. Praise God. Tama po yun. Tama po yung nabanggit ni Pastor Per. Tayo po ngayon ay napapanood sa mga karating bansa. Ano po, hindi lamang dito sa Amerika, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo. Amen. Yeah. So ito po, ang oras na ito, oras ng biyaya, ay pagkakataon din sa ating mga caller for their prayer request. Dahil hindi lamang po tayo rito ang dadalangin sa inyong mga prayer request. Kung hindi, pati na po yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood sa atin, pwede po sila mag-intercede, and most especially, the Holy Spirit Himself. Dahil kakunti na lang yung panahon natin, ay siguro ay bibigyan natin sila ng konting impormasyon patungkol dun sa 1962 landmark decision ng Supreme Court. Yung tinanggal ng prayer, ano po ang naging resulta nito? Bumaba po yung SAT. SAT, yung Scholastic Aptitude Test, bumaba po drastically. Yung score ng mga estudyante dito sa Amerika magmula po noong 1962. That's right. At bigla lamang itong tumaas noong 1981 nang nagsimulang magkaroon ng maraming mga religious school. Ayan, mga Christian school. Private Bigla school. pong nakabawi at
konti-konti po ay tumataas na naman yung SAT score. Amen. At ano pa po yung mga statistics? Dahil po sa tinanggal yung prayer noong 1962, lumaki po o lumaganap ang sexual activity ng mga kabataan, yung mga teenager. Ayan. At dahil din po sa 1962 decision na yan, yung mga babae 15 to 19 years old ay meron po silang phenomenal increase o yung pagtaas po ng mga bilang ng mga babaeng nabubuntis. Amen. Hindi siguro, siguro sinasabi natin, meron bang kaugnayan yan? Meron po, dahil nangyari po ang lahat ng ito nung tinanggal ang pananalangin sa mga eskwelahan. Ano ba yung nakasulat dyan, Brother Willie? Ito pa, sa yung 15 to 19 years old group na mga babae o mga lalaki, 20 to 24 age group, ay lumaki po drastically 253% napakalaking increase yung suicidal rate. Yun. Amen. Lumaki po ang mga nagpapakamatay na mga kabataan age 15 to 19 and 20 to 24. That's right. At pagkatapos din po ay lumaganap at nag-increase po yung statistics ng divorce dito sa Amerika. And then yung crime rate po since 1962 ay tumaas po ng 330%. Yan po, ang mga violent crimes at iba't ibang klase ng mga krimen. Crimes. Yan. Ito po ay base sa pag-aaral ng isang grupo ng mga siyentipiko from Specialty Research Associates na pinangungunahan po ni David Barton ng Texas. Ito po yung pagbabalanse, kung titignan nila anong naging epekto, anong buhay nung nakaraan bago ma-approve itong removal of prayers in public school. Ano po? So, hindi lamang yun, Pastor. At lately, narinig ko sa mga kabataan na maliliit pa, mga grade school, parang gusto ring alisin itong dito sa Pledge of the Allegiance, ano? Itong, ano bang tinatawag ito? Yung God Bless America. So, parang gusto rin lang alisin. Yan. At narinig natin, noon ay usap-usapin din, gusto rin lang alisin dito sa pera. No? Yung nakalagay na God Bless. Ano po? Yeah. So, marami na silang tinanggal. Tinanggal ang Ten Commandments sa mga public buildings. Ayan. At dahil dito ay ang Amerika po ay number 1 sa abortion. Alam po natin na there are 3 million babies being aborted in America every year. that's right. Kaya kung gagamitin po natin yung mathematics, magmula po nung na-approve yung Roe versus Wade noong 1973, 3 million na bata po ang namamatay o pinapatay kaya. So 3 million times probably 30 years ago, napakarami na po. Hindi lamang yan, Pastor. Itong nakaraan lamang na nakita natin na isa sa mga proposition na gustong ipa-approve sa atin sa Congress ay itong pagbibigay ng maintenance subsidy dito sa mga abortion. Di ba? Yung kukunin daw itong pondong ito sa mga taxpayer. Amen. So makikita po natin, ano po ba itong mga bagay-bagay na ito? Tayo po ba ay kailangan nga na maging vigilante o tinatawag na vigilance? Ano po? Maging mapagmatyag. Ano po? Sa mga pangyayari pong ito, iisa lamang po ang ating nakikita. Nag-overtime po ang ating kalaban. Yan. Yan po ay ang mga bagay na kung saan ay nakikita natin na the enemy. Ano po? Ito pong sinasabi po sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na sabi niya, be vigilant and sober because the enemy, which is the devil, is like a roaring lion and is looking for someone to devour. Yan. Sa Luke chapter 12 verse 35 po, ang sabi po rito, be dressed, ready for service, and keeps your lamps burning. Naalala ko po yung awiting, give me oil in my lamp, keep me burning. Yan. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of days. Amen. Ang ibig Hallelujah. sabihin po nito ay kinakailangan yung lampara natin lagi dapat merong langis. Amen. At pag biglang dumating yung pangangailangan, biglang dumating ang Panginoon, kailangan po ay lagi po tayong
ready. Ready. Kaya po, Praise God. ano po ang bottom line po dito, nag-fail po ang ating correctional facility system dahil tinanggal nila ang Diyos sa gobyerno. Kaya dapat po nating ibalik ang Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Unang-una sa pamilya natin. Sapagkat ang Diyos at wala nang iba, ang siya lamang pong makapagbibigay ng kasagutan sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Tama po yun. Amen. At alam niyo po sa 2 Chronicle, ano po, chapter 7, verse 13 to 14, ano po, isa lamang po ang binabanggit nitong versikulo nito. Sabi po niya, if I shut down the heavens, sabi po niya, so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send a pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. Yan. Napakaganda pong mensahe na nagmula sa ating banal na kasulatan sa mga pangyayari pong ito. Marami pong mga Kristiyano ngayon, they're being bombarded with a lot of propaganda. Minsan, unnoticedly, nadadala po tayo sa mga bagay-bagay na ito. Minsan, makikita natin ang mga propaganda niyan, kailangan magkaroon ka nito. You have to have this, you have to do this, you have to eat this, and so on and so forth. Kaya minsan po, dahil dito sa propagandang ito, hindi natin namamalayan na ang ating mga kagustuhan against dito sa ating pangangailangan ay hindi natin nababalanse. Akala natin itong gusto ay yun talaga ang kailangan natin. Actually, isa po sa pangako ng Panginoon, I will provide your needs. Minsan, meron po tayong mga kagustuhan na hindi naman natin kailangan. Pero nami-misinterpret natin ito, akala natin ito yung ating mga pangangailangan. Amen. Amen. Sa Colossus po, ito po ang nakasulat, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Ayan, lagi po tayong nananalangin, lagi tayong lumalapit sa Diyos. Devote yourself, ibig sabihin ay talagang ilagay natin yung sarili natin mismo sa pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. At maging mapuno yung puso natin ng pasasalamat. Amen. Amen. Praise God. Sapagkat hindi magiging makahulugan ng pananalangin kung ang puso mo ay kulang ng pasasalamat. Kinakailangan be thankful. Pag malapit ka sa Diyos, nandun yung pusong nagulagpos sa pasasalamat. Amen. Isang pusong puno ng biyaya at puno ng pag-ibig. Ilang sandali na lang po at malapit na po tayo sa oras ng ating pananalangin. At lahat po ng ating mga prayer requests ay ating pong pagsamasamahin. At lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, patuloy po nating ikalat ang programang ito. Ipagsabi po natin, sapagkat ito pong programang ito ang tinig ng Pinoy sa buong daigdig. Ang nagbibigay ligaya at biyaya sa lahat ng mga Pinoy. Alam po namin na sila po ay 12 million po ng mga Pilipino ay OFW. Sila po ay kalat sa buong daigdig. Alam namin na miss na nila ang kanilang mga pamilya, miss na nila ang kanilang tahanan. Kaya nga po, ito po yung kaparanan natin upang sa ganoon ay maka-reach out tayo sa kanila. At sa magitan nito ay magkaroon tayo ng ugnayan. Makikita po natin sa ating right screen yung mga pasasalamat, mga prayer requests, greetings, at pagbati ng ating mga kababayan from all parts of the world. Amen. Kaya invite po natin yung ating mga kaibigan, kamag-anak na makibahagi sa programang Oras ng Biyaya tuwing alas 7:30 ng gabi every Thursday. That's right. So napakaganda po ang ginawa ng ating Panginoon sa mga oras na ito. At marami pa po actually kami gustong i-share sa inyo. Subalit dahil po sa panahon na ibinahagi sa atin itong oras, ay limitado po tayo sa oras, ay ito po sana ay tungkol dito sa ating mga spiritual warfares sa buhay ng tao. At sa mga oras na ito, Pastor, tayo ba'y nasa bahagi na tayo ng pananalangin. And let us invite all our televiewers, listeners na maging bahagi po tayo ng pananalangin. Ako po ay tagapanguna lamang, subalit saan man tayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig, yumuko po tayo at mag-agree po kayo sa mga prayer na ito upang sa ganon ay makapag-abot tayo ng biyaya at ligaya sa ating mga kababayan. Amen. Praise God.
Amen. Praise God. Patuloy po kayong manatili sa espiritu ng pananalangin. Kasama ko po rito ang ating prayer team dito sa istasyon. Panginoong Diyos na buhay at dakila, pinupuri namin kayo at itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ano man po ang nakikita mong karumian o kasalanan ngayon sa aming mga puso, Panginoon, narito kami, lantad kami o Diyos. Buhusan mo kami ng tubig na naglilinis ng aming mga puso, ng aming isipan, ng aming buong pagkatao. Lord, una po sa lahat, aming pong nilalapit ang isang request ni Sister Tetchot para po sa kanyang anak na si Margie. Gusto po niyang makapunta rito sa Amerika, kaya po siya ay mag-apply ng visa. Lord, we pray, Lord, in the name of Jesus, na sa kalooban mo, Panginoon, ikaw ang kalooban mo ang mangyari. We pray, Lord, sa approval po ng visa ni Margie upang makapunta rito sa Amerika. Lord, dalangin po namin ang prayer request ni Lori Ann, ang kanya pong prayer, Panginoon, para po sa examination nila ni King Leasing. Nawa, Panginoon, ay maipasa nila yung kanilang examination for nursing. Lord, hopefully and pray, God, na nawa, Panginoon, ay nakamit nila ang tagumpay at naipasa nila ito, Panginoon. And we pray, Lord, para po sa kanilang, sa mga future nila, sa mga bagay pang nais mong mangyari sa kanilang buhay, mga plano, mga desisyon na pwede nilang gawin. Lord, dalangin po namin na mapasa kanila ang iyong karunungan, Panginoon. Lord, we pray for Lou Besa para po sa kanyang upcoming operation. Lord, ikaw ang nakakaalam sa kanyang mga pangangailangan. Dalangin namin na mapunan ang kanilang mga pangangailangan financially at mapalakas sila emotionally at ang kanilang pananampalataya ay tumatag. At we pray, O Lord, na lahat ng mga prosesong ito ay mangyari ayon sa iyong kalooban. We pray for divine healing and divine touch for Lou Besa. Lord, it is a prayer of thanksgiving po para po kay Nelia Tamayo. Salamat po sa pagtugon mo ng kanyang dalangin. Maganda po at positibo po ang resulta ng kanyang PET scan. Lord, we thank you and we glorify you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray po, Panginoon, sa request po ni Pastor Benji ng Murrieta. Ang dalangin po niya, Panginoon, ay magkaroon ng isang mapayapa at maayos na eleksyon sa Pilipinas. Nawa ay ang mga tao ay magkaroon ng totoong divine wisdom na mapili nila ang totoong karapat-dapat para po sa aming inang bayan. Dalangin po namin, nawa ang mga tao po ay huwag bumoto base sa popularidad o di kaya ay sa pera o di kaya, Panginoon, ay dahil sa kasikatan. We pray, O Lord, na nawa ay bumoto ang tao ayon sa puso nila at ayon sa kakayaan ng mga kandidato na tumatakbo bilang presidente, vice president at senator ng aming bayan. Lord, dalangin po namin ang kahilingan po ni Cecil Dange. Ito'y para po sa kanyang Sister Divina. Meron po siyang breast cancer. 3 taon na po ang nakakaraan. May spot po silang nakita sa kanyang ribs. Lord, ikaw ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming manggagamot, ang dakilang manggagamot. Lord, inihiling namin na iabot mo po ang kamay sa iyong anak, Panginoon, kay Sister Divina. Nawa, Panginoon, we pray for a divine healing, O God, in the name of Jesus. Lord, dalangin po namin mula kay Cynthia Santos. Ito
Ito po ay kahilingan niya para sa, kay Tony Santos na nawalan po ng trabaho 2 months ago. Siya po ay kay asawa ni Cynthia Santos. Panginoon, alam namin na walang bagay na mahirap sa inyo kung gugustuhin mo, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay makahanap po ng trabaho si Mr. Tony Santos, Panginoon. Yes, Lord. In the name of Jesus. Magbukas nawa ng pintuan para sa kanya, Amen. Panginoon. At para sa kanyang anak na si Ann Santos, siya po ay kumukuha ng kurso sa computer education or computer science na wag nawa itong maapektuhan, Panginoon, dahil nawalan ng trabaho ang kanyang ama. Nadalangin po namin, Panginoon, na nawa ay mailagay po ninyo sa iyong dakilang plano. May saayos ang lahat ng kanilang mga pangailangan, matrikula, at nawa, O Diyos, ay financially bless mo sila, Panginoon. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus. Yes, Lord. Lord, pasasalamat po para po kay Elaine Joy Taruk. Ito po ay mula po sa kanyang ina na si Eva Taruk. At umingi din siya ng paggabay sa kanyang anak, kalakasan, karunungan, na igawad sa kanyang anak na si Ellen Joy na graduating na sa nursing. Nawa ay matapos niya ito ng 4.5 at 4 na taon at kalahati, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo kay Eva Taruk at napatapos na po niya ang kanyang anak. May nawa si Ellen Joy Taruk, Panginoon, sa mga gagawin pa niya sa kanyang buhay. We pray na makapasya sa board at makapasa din siya ng test dito sa Amerika, Lord, in the name of Jesus. Lord, dalangin po namin si Susan Flores. Siya po ay asawa ni Joey Flores. Meron po siyang breast cancer. Lord, dalangin po namin na hawakan mo po ang buhay ni Susan Flores sa oras na ito. At pinagsasabihan po namin ng cancer kay Susan. Matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Matunaw ka sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, ang husband po ni Gladys Capiendo na meron pong dialysis 3 times a week. Lord, dalangin po namin na nawa hawakan mo rin po ang buhay ng asawa ni Gladys, Panginoon. I pray, Lord, for divine healing. I pray, Lord, for your touch. Hawakan mo po ang buhay ng mag-asawang Gladys at ang kanyang asawa, Panginoon. At dalangin din po namin ng successful operation para kay Alice Abaca. At anuman po ang kanyang karamdaman, Panginoon, sa kaorasang ito, Ikaw ang nakakaalam kung ano ito, Diyos. We pray, Lord, to touch Alice Abaca sa oras na ito. Naway mapagtagumpayin niya ang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At nawa, Panginoon ko, ay mapuno siya ng kagalakan, mapuno siya ng biyaya at kagalingan sa oras na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, we also pray for Conching Canlas. Siya po ay merong cancer. At ang sabi niya ay nasa critical stage na po siya, Panginoon. Dalangin din po namin ng kagalingan kay Conching Canlas, Panginoon. Lord, na naman pong stage ito, Panginoon. Alam po ang isang bagay ang alam namin, Panginoon, we are on the right stage, Panginoon. Ang aming idulog sa iyo, O Diyos, ang kagalingan ni Conching Canlas, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we pray, Lord, amen, sa kalagayan po ng Amerika, we pray, Lord, sa mga inmates na napakawalan na o pakakawalan pa ng bansang ng California at ng buong Amerika, Panginoon, dahil po nawawalan sila ng pondo at wala na silang kakayahan na i-maintain sila sa loob ng kulungan. Ang dalangin na lamang namin, Panginoon, nawa, O Diyos, ay bago sila lumabas ay tunay nga na ma-rehabilitate sila, mabago ang kanilang mga puso, hindi na masama ang kanilang balak gawin kung hindi magkaroon sila ng focus sa pagbabagong buhay. And I pray, Lord, na magkaroon sila ng kaugnayan sa inyo, relasyon sa inyo,
At may suko nila ang kanilang mga buhay bago sila lumabas ng bilangguan, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, patuloy namin nilalapit, O Diyos, ang lahat po ng aming mga bisita sa oras na ito dito sa istasyon ng Tinig Pinoy Radio, DWFC. Salamat sa kanilang puso, salamat sa kanilang oras. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay, nawa ito'y mapagpala. At ituro mo sa kanila ang mga magagandang plano pa na gusto mong iparanas sa kanila. Sapagkat ang sabi mo sa iyong aklat, ang plano mo sa amin ay napakaganda, to prosper us, to give us a future. Amen. At dalangin din namin ito sa lahat ng mga tagapakinig. Mag-agree po kayong lahat, saan man kayo sa daigdig. Claim the word of God. We claim healing in my life. We claim prosperity, both financial and spiritual prosperity. We claim abundant living. Isang buhay na masagana. Isang masaganang buhay na dulot ng ligaya at kagalakan. Lord, punuin mo kami ng kapayapaan sa oras na ito. Bagamat we are watchful at the same time sovereign, vigilant. Gusto po namin, Panginoon ko, na kami mapagmatsyag din sa spiritual na bagay sa oras ng iyong muling pagbabalik. Lord, pinupuri namin kayo at binabalik namin ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magalak na magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. So maraming salamat po sa mga, lalo na dito sa mga ating nanonood na sumapi o nakisalamuha dito sa ating chat room. Ano po? May the Lord bless you also. May the Lord return all those blessings that you expect in your life. Naiiya po siguro yung ating mga televiewers. Ayan, meron, wag po natin kalilimutan. Sa susunod po, meron pa po tayong mga t-shirt na nais pamigay sa ating mga gustong tumawag. Kaya tumawag po kayo next week at ipagsabi po natin na merong isang programa na ang pamagat ay Oras ng Biyaya. Oras ng Biyaya. Amen. Amen. At nagpapasalamat din tayo sa mga panauhin natin ngayong gabi, lalo na sa mga tao na tunay nga nakapagbigay ng napakagandang meron tayong tawag. May tawag ba? Oh, sige. Sino? Naka-speaker ba ito? Yeah, naka-speaker. Amen. Sino po sila? Sino po? Gary. Okay, so meron po tayong tawag, Gary. Saan kaya itong tawag na ito, Pastor? Saan ka ba tumatawag, Gary? Kasama ko si Kaloy, kapatid ni Virgil. Oh, gano'n. Tumatawag si Gary from Los Angeles, California. Ayan. Oh, I see. Ayan. So ano yung magpaglilingkod natin sa inyo, kapatid na Gary? Wala naman, nakamusta na kami at Praise God. Oh, hallelujah. Amen. Amen. So, maraming salamat po at maligayang happy viewing po.